Spanish and Filipino War 1896 to 1898. The Spanish-Filipino War, also known as the Philippine Revolution, was a conflict between Filipino revolutionaries and the Spanish colonial government, and began in 1896 and lasted until 1898. It was primarily a struggle for independence from Spanish colonial rule, which has lasted for over 300 years. The history war began in 1896 with the outbreak of the Philippine Revolution. Filipinos were fighting for independence from Spanish rule, which had grown increasingly unpopular due to harsh governance, exploitation, and religious oppression. After the death of Dr. Jose Rizal, a national hero in 1896, Filipino resistance group including the Katipunan gained strength and began an armed struggle. In 1898, the conflict escalated as the United States intervened in the Spanish-American War, which eventually led to the Spanish surrender and the Treaty of Paris, which ceded control of the Philippines to the United States. Causes of the Revolution: first is colonial exploitation, religious oppression, political unrest, polo y servicio, taxation, and the last one is the execution of Jose Rizal. In more than 3 centuries of Spanish occupation, the Philippines saw a number of rebellions that were unsuccessful in attaining independence. But in 1896, the struggle of the Katipunan or the KKK in the Philippines would be the final attempt that would eventually gain independence from Spain. However, the events leading up to it would be filled with courage, determination, and heroism, but also chaos, selfishness, and betrayal. This is a strategy of the Philippine Revolution. Spain had a huge empire, including the Philippines, which they ruled for 333 years, but with colonization came oppression. The Spanish expoliated the country's resources and forced the indigenous population into hard labor while imposing high taxes. They also tightly controlled the people and suppressed any political dissent. The Spanish tried to suppress local culture, banned with native languages, imposed Christianity, and discouraged traditional practices. Dahil sa hindi magandang trato ng mga Kastila ay nagkaroon ng mga pag-aalsa ang mga Pilipino, such as the Gohi Revolts and the Silang Revolts. But the last attempt at independence from the Spaniards came during the Philippine Revolution. Ano nga ba ang meron noong 1892? So, noong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan, also known as Kataas-Taasan, Kagalang-Galang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan, or KKK. Isang lihim na samahan, ito ay layuning pabagsakin ang mga Espanyol at magtayo ng sariling pamahalaan ng mga Pilipino. Karamihan sa miyembro ng Katipunan ay mga mahihirap na Pilipino, nasawa na sa kalupitan at naghihirap dahil sa mga Espanyol. Ang layunin nila ay makamtan ang kalayaan, pagkakapantay-pantay o katarungan at katipunan na nagsilbing simbolo ng lumakas sa damdaming makabayan at magbigay tapang sa mga Pilipino upang mangarap ng mas magandang kinabukasan. Mabilis ang paglago ng Katipunan noong 1896, it had become a powerful force that posed a significant threat to the Spanish colonial forces. Simula ang Rebolusyong Pilipino laban sa San Juan del Monte on August 30, 1896, officially beginning the bloody and violent Philippine Revolution. Ito ay bilang sagot sa pagtuklas ng mga Espanyol sa plano ng mga Katipunan ng mga nag-aalsa. Bago ang labanan, inaresto ng mga Espanyol ang Katipunan na sumugod sa laban ng mga Espanyol. The Spanish authorities had a well-equipped and well-trained army.
habang ang katipunan ay kinocompose mainly ng mga untrained volunteer, armed with only basic weapons. Moreover, the katipunan was lack of coordination and planning, leaving them at a severe disadvantage. Eventually, ang katipunan ay nagsuffer ng heavy loss and lost its first battle. Soon, news of the resistance spread to the Spanish government in the Spain. They knew they need to act fast upang habulin ang rebellion sa kanilang kolonya, kaya nagpadala sila ng mga reinforcement at kalagdagang mapagkukunan sa Pilipinas. The Spanish government was determined to crush the rebellion and restore its authority in the colony. Ngunit ang tugon ng mga Espanyol ay hindi limitado sa pagpapadala lamang ng mga pampalakas. With the Spanish military gaining strength, the odds were attacked against the katipunan. The lack of resources and support for the resistance meant that the battles that followed would be marked by even more significant losses and casualties for the katipunan. Habang patuloy ang labanan, sumikat si Emilio Aguinaldo bilang isang mahusay na pinuno ng katipunan. Sa kabila ng kakulangan sa tao at resources, nagtagumpay siya sa ilang labanan sa Cavite. Bukod sa pagiging magaling sa digmaan, marunong din siyang makipag-alyansa at makipag-usap sa iba't ibang grupo. Kalaunan, nahati ang katipunan sa dalawang paksyon. Ang Magdalo, pinamunuan ni Aguinaldo at binubuo ng mayayaman at edukado. Ang Magdiwang, malapit kay Andres Bonifacio na gustong ipagpatuloy ang labanan. Dahil sa hindi pagkakasundo, nahirapan silang makamit ang kalayaan. Para ayusin ito, nagkaroon ng pagpupulong sa Cavite noong Tejeros Convention ng 1897 para pumili ng bagong pinuno at gawing mas maayos ang pamunuan ng katipunan. Si Andres Bonifacio, tagapagtatag ng katipunan, ay natalo sa halalan para sa pinuno ng revolutionary pamahalaan kay Emilio Aguinaldo. Andres Bonifacio ay nagalit at nagtalo kay Daniel de Toro sa kanyang qualification. Ang pagtatalo ay nagdulot ng pag-aresto kay Andres Bonifacio at kay Emilio Aguinaldo noong Abril 1897 ay kinasuhan siya ng pagtataksil at sedisyon. Ang paglilitis kay Bonifacio ay hindi patas dahil mismong abogado niya ang nagdeklara na siya ay nagkasala. Dahil dito, siya at ang kanyang kapatid na si Procopio ay hinatulan ng kamatayan at pinatay sa kabundukan ng Maragondon. Ang balita ng kanyang pagpatay at ang posibilidad na siya ay pinagtaksilan ni Aguinaldo ay nagpahina ng loob ng maraming tauhan ng katipunan. Marami ang sumuko kaya lalo pang humina ang pwersa ng katipunan. Nangyari ang lahat ng ito noong 1897. Sa gitna ng himagsikang Pilipino, habang patuloy na lumalaban ng katipunan sa Espanyol, ngunit nagpatuloy ang revolusyon kahit wala na si Bonifacio. Habang nananatili pa rin ang mga Espanyol sa Pilipinas, parang wala ng pag-asa ang mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ngunit dumating ang isang bagong problema para sa Espanya noong 1898. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Mabilis na tinalo ni Admiral George Dewoe ng Estados Unidos ang hukbong pandagat ng Espanyol at nakuha ang kontrol ng Pilipinas. Natapos ang digmaan ng mapermahan ng kasunduan sa Paris noong parehong taon. Dahil dito nawala ng Espanya ilan sa kanilang mga teritoryo kabilang ng Pilipinas, Guam at Puerto Rico. Napilitan ng mga Espanyol na umalis sa Pilipinas. Opisyal na nagtapos ang himagsikang Pilipino noong June 12, 1898 nang iproklama ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ngunit sa halip na ganap na kalayaan, napagtanto ng mga Pilipino na napunta lang sila sa ilalim ng bagong dayuhang mananakop ng Estados Unidos. Bagaman hindi ang katipunan ng direktang dahilan ng pagsuko ng Espanya sa Pilipinas, malaki ang naging ambag nila sa pagpapahina ng pwersa ng mga Espanyol. Dahil dito, mas madaling na kontrol ng mga Amerikano ang bansa. Sa kabila ng trahedya ng katipunan, nananatili itong mahalagang simbolo ng kalayaan at isang kahalagahan bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagpunit ng sedula, ang card ng pagpakilanlan na binibigay ng mga Espanyol ay isang simbolo ng pagkilala sa pagsuway laban sa otoridad ng Espanya. Noong panahon ng Revolusyon, ang sedula ay isang sertipiko ng buwis na
na kinakailangan ng pamahalang Espanyol. Para sa mga nasasakupan nito, ito ay sumisimbolo ng kolonyal pagsakop ng mga Pilipino. Ang pagkilos na ito na pagpunit ng sedula ay kumakatawan sa pagtanggi ng kontrol ng mga Espanyol. At isang pagpapayag ng pagtanggi ng sambayan ng Pilipino na nasakop ng pagpunit ng sedula ay madalas na nag-uugnay na pagsimula ng revolusyon. Agosto 1896, nang si Bonifacio at kanyang katipunero ay nagpasimula ng armadong paglaban na umanto sa pagtatapos sa pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas.